Mangyaring magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Miss Abiada, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat. Ngayon, nais ko naman tignan nyo ang ating kapaligiran kung mayroon itong kalat sa ilalim ng lamesa o sa ilalim ng upuan. Kung mayroon kalat, ay maaari na itong itapon sa tamang basurahan. Kung wala naman, maaari na tayong magsimula sa ating talakayan. Maaari na kayong umupo. Ngunit bago ang lahat, isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Bago ang lahat, ay may liban ba sa ating klase? Mahusay kung walang liban sa klase. Ito ay isang hudyat na maaari na tayong magsimula sa ating klase. Bago ang lahat, ay narito ang aking mga classroom rules o mga alituntunan sa aking klase. Una, be on time. Kinakailangan ay huwag kayong malilate sa aking klase dahil mayroong posibilidad na pag hindi kayo nakapasok sa tamang oras ng pagpasok ay maaaring hindi nyo na maintindihan ang aking mga tatalakayin at mga ibabahagi ng inyong mga kamag-aral. Pangalawa, respect each others. Kinakailangan halimbawa may nagsasalita na isa sa iyong mga klase, kinakailangan respetuhin ang bawat isa at huwag itong pagtawanan. Bagkus ay tulungan na makasagot ito. Ikatatlo ay listen carefully. Kailangan ay makikinig kayo sa ating talakayan at pati na rin sa mga ideya ng iyong mga klaseng ibabahagi. Ikatatlo ay raise your hand to talk. Kinakailangan ay tataas kayo ng kamay kapag kayo ay sasagot. Sunod, papers in the bin. Kailangan ay maaliwalas ang ating kapaligiran, kailangan malinis ang ating kapaligiran dahil kung madumi ito ay maaari tayong madistract sa ating mga gagawin or talakayan. Sunod ay help each others. Ito ang pinaka-importante sa lahat, ang magtulungan. Mayroon pa bang nakakalala sa inyo kung anong tinalakay natin nung nakaraan nating pagkikita? Miss Abiada, maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang tinalakay nung nakaraan nating pagkikita? Ayan, mahusay. Ang tinalakay natin nung nakaraan nating pagkikita ay ang kabanata 59. Nakakatuwa dahil may nakakaalala pa ng tinalakay noon natin pagkikita. Ngayon na naman ay para sa ating panimulang gawain ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat ang mahusay, ikalawang pangkat ang matalino, at ang ikatlong pangkat ay magaling. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang pangkatang gawain na aking ibibigay. Tinatawag itong buuin mo ako. Sa gawain ito ay bibigyan ko kayo mga puzzle words. Kinakailangan nyo itong buuin at pag nabuo nyo na ay kinakailangan nyo hulaan kung ano ang nasa larawang ito. Kailangan sa pangkatang ito ay tahimik na gagawa ang bawat grupo. Bibigyan ko kayo ng parang ganito, may nakalagay na tapos na at hindi pa. Pag tatanungin ko kayo, pag tapos na, itataas nyo lamang ang tapos na. Kung hindi pa, ay hindi pa tapos. Maaari na kayong magsimula sa ating pangkatang gawain. Tapos na ba ang lahat? Maaari nang ipaskil dito sa unahan. At tatawag ako ng isang representasyon upang magbahagi ng kanilang pangkatang gawain. Unang pangkat. Maaari na pumunta dito sa unahan at ibahagi kung ano nga ba ang nakuha ninyo. Mahusay, napakahusay ng unang pangkat. At dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak at 3 padyak. At sabihin, mabuhay. Mabuhay! Ang larawan palang nakuha nila o nabuo nila ay si Crisostomo Ibarra. Alam naman natin na si Crisostomo Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. At
mayroon siyang matatag na isip. Alam niya ang kanyang bawat hakbang at mayroong siyang paninindigan, madiskarte, at maalam siya sa maraming bagay. Magaling din siya makipagkapwa-tao. Wagas din ang pakikipagkapwa-tao. At si Crisostomo Ibarra ay porsigidong makamit ang hustisya, kung anumang paraan ang gagawin niya upang makamit ang hustisya. Maraming salamat, Miss Carillo. Ang ikalawang pangkat ay nakuha nila ay si Alfonso Linares. Alam naman natin si Alfonso Linares ay may gusto kay Maria Clara. Si Linares ay malayong kamag-anak ni Don Tiburcio de Espadaña. Siya ay isang respetadong batang Kastila. Para naman sa ikatlong pangkat, nari na kayo magbahagi. Maraming salamat. Mahusay katulad ng una at ikalawang pangkat. Ikatlong pangkat naman ay nakuha nila ay si Maria Clara. Si Maria Clara, mahusay ang kanilang ibinahagi, ikatlong pangkat. Si Maria Clara ay isang masunuring anak at kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Natutuwa ako dahil lahat ay may partisipasyon sa pangkatang gawain na ginawa natin ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, narito ang ating mga layunin. Maaari mo bang basahin ang unang layunin, Miss Robas? Maraming salamat. Magkakaroon sila ng panibagong kaalaman sa matatalinhagang salita na maaari nilang magamit sa pangungusap at sa hinaharap. Ikalawa, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pagkakaisa sa paglikha ng isang salaysay na naglalahad ng mga katangian ng mga karakter. Mamaya ay maggagawa kayo ng isang sanaysay. Na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan na isinulat ni Jose Rizal. Sa aking binigay na pangkatang gawain ay nahihinuhan nyo na ba kung ano ang susunod nating tatalakayin? Miss Abiada? Tama, ang ating tatalakayin ay ang Kabanata 60 na Kasal ni Maria. Ipapapanood ako sa inyong video clips at gusto ko ay magsulat kayo sa inyong kwaderno ng mga mahalagang detalye o pangyayari sa aking ipapapanood. At pagkatapos nito ay magtatanong ako sa inyo ng mga ilang katanungan. May naunawaan ba sa aking mga pinanood? Mahusay kung mayroon. Para sa unang katanungan, isulat sa inyong kwaderno at sagutan ito. Unang katanungan, ano ang huling sumpaan ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa isa't isa? Ikalawang tanong, bakit kaya gustong ipatapo ng tiniente si Crisostomo Ibarra? Ikatatlong tanong, ano ang lihim ni Maria Clara na ayaw niyang mabunyag kanino man? Yan. Tapos na ba kayo? Miss Robas, maaari mo bang ipresenta dito ang iyong gawa? Okay. Sige, dyan ka na lang. Yan. Mahusay.
mahusay ang kanyang kasagutan. Ikaw, Miss Abiada, maaari mo bang ibahagi sa inyong mga klase ang inyong ginawa? Yan, napakahusay. Sa mga narinig kong sagot ninyo, ay lubos akong natutuwa sapagkat kayo talaga ay nakinig o binigyan pansin ang aking pinapanood sa inyo. Para naman sa ikahuling bilang, Miss Carillo, maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan? Yan, mahusay. Mahusay, palakpakan ang isa't isa. Para naman sa huling gawain ay upang mabatid ko na kayo talaga ay nakikinig sa akin, ay magkakaroon ulit kayo ng panibagong pangkatang gawain. At narito ang pamantayan sa paggawa ng sanaysay. Sa pangkatang gawain ito, ay kinakailangan din ng tahimik na paggagawa. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba ang lahat? Maaari nang ipasa dito sa unahan. Para naman sa ating susunod, may isusulat ako dito pangungusap at kinakailangan nyo magbigay ng saloobin sa aking pangungusap na isusulat. Maaari niyong basahin ang aking sinulat na pangungusap dito sa pisara. At magtatawag ako ng 10 estudyante na gustong magbigay ng saloobin o ideya mula sa binasang pangungusap. Miss Abiada, maaari mo nang simulan. Maraming salamat sa iyong saloobin na ibinahagi sa amin. Miss Carillo, maraming salamat. Napakahusay ng inyong ginawa. Mr. Robas, maaari ka ba magbahagi ng iyong ginawa? Ayan, napakahusay. Batid ko kayo ay talagang nakikinig o nagbibigay ng atensyon sa ating talakayan ngayong araw. Palakpakan ng ating mga sarili. Sa inyong palagay, bakit kaya hindi nagkatuluyan si Maria Clara at Crisostomo Ibarra? Hindi nagkatuluyan ang sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra sapagkat kailangan magpakasal ni Maria Clara kay Alfonso Linares. At kahit hindi niya ito mahal, para sa kapakanan ng kanyang pamilya, bakit kaya hindi sila nagkatuluyan si Maria Clara at si Crisostomo Ibarra? Ikaw, Miss Abiada. Ayan, tama. Hindi nagkatuluyan si Maria Clara at Crisostomo Ibarra sapagkat kailangan magpakasal ni Maria Clara kay Alfonso Linares. Kahit hindi niya mahal si Alfonso Linares, ay ginawa na lamang niya ito dahil sa kapakanan ng kanyang pamilya. Batay sa pinagawa ko sa inyo, sa palagay nyo, bakit kaya may mga taong nagpapakasal sa taong hindi naman nila gusto? Yes. Ikaw, Miss Abiata. Ayan, tama. Minsan, dahil na rin sa kahirapan. Tama ka, Miss Abiada. Ikaw, yes, Miss Robas. Yan, tama. Dahil gusto nilang yumaman. Ikaw, Miss Carillo. Yan, tama. Gusto ng magulang nila.
batay dito sa tama kami yung gusto ng magulang nila. Si Maria Clara nga at si Alfonso Linares ay pinagkasundo lamang sila ng kanilang mga magulang. At dahil na rin sa kayamanan, kaya gusto nung ipakasal si Maria Clara at si Alfonso Linares. Yan, tama ang inyong mga sagot. Para sa huli nating gawain ay bibigyan ko kayo ng mga papel at mayroon dito mga katanungan na maaari nyong sagutan. Ang gagawin dito ay ang matatalinhagang salita mula sa napakinggang teksto. Gamitin ito sa pangungusap at isulat dito. Ipapasa na lang ito sa susunod nating pagkikita. At para naman sa inyong takdang aralin, ay hindi na ako magbibigay ng takdang aralin. Focus ay mag-enjoy tayo sa ating Christmas break. Dito na magtatapos ang ating pagkikita. Maraming salamat.